الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. So inshallah sa araw na ito magsisimula tayo ng bagong klase at ang aklat na napili natin ay Sharh Qawaidul Arba' ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Ang explanation or pagpaliwanag ng aklat na Qawaid al-Arba' at ang Qawaid al-Arba' ay isinulat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, at ang gagamitin natin na sharh or explanation ay explanation ni Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. At si Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala ay isa sa mga kibar al-ulama sa panahon natin, taga Riyadh sa Saudi Arabia. At nasend ko na ang link ng PDF ng kitab na ito, ng aklat na ito, sa Telegram channel. So i-download nyo lang. At ang pinili natin na PDF specifically ay sa baba may nakasulat na kharraja nususahu wa'tana bihi Sheikh Khalid bin Qasim al-Raddadi rahimahullah ta'ala. So ang nagbigay ng attention sa kitab na ito at nagpalabas ng mga references ng mga ahadith ay si Sheikh Khalid al-Raddadi rahimahullah ta'ala, isa sa mga masyayikh dito sa Madina na pumanaw siguro mga 2 or 3 years ago rahimahullahu ta'ala. At bakit ito ang aklat na pinili natin, ang Qawaid al-Arba', na mayroon tayong maraming mga kutub, maraming mga aklat, at bakit gagamitin natin ang explanation ni Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala na mayroon maraming mga explanation or pagpaliwanag ang mga ulama. So ang isa sa mga dahilan dito, dahil ang objective, ang layunin natin sa klase na ito is upang makakuha tayo ng mga vocabularies, ng mga words. Anong ibig sabihin ng mga iba't ibang mga words na ginagamit ng mga ulama. Dahil ang layunin natin dito is once matapos tayo sa iilan ng mga kitab, iilan ng mga aklat, inshallah paunti-unti maintindihan ng karamihan ang mga klase ng mga ulama natin. At ang pinili natin na Qawaid al-Arba' ay una-una dahil maikli lang ito na kitab. At gagamitin natin ang sharh ni Sheikh Salih al-Fawzan dahil ang salita na ginagamit ni Sheikh Salih al-Fawzan ay madali lang maintindihan ng mga beginners tulad sa atin. At before ako nag-announce ng klase na ito, humingi ako ng advice, ng payo mula kay Sheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafidhahullah ta'ala, isa sa mga ulama or isa sa mga masyayikh dito sa Al-Madinah Nabawiyah. Tinanong ko siya kung okay lang ba natin gagamitin itong kitab na ito. So sabi ni Sheikh hafidhahullah ta'ala na okay lang, labas, jayid. So kaya gagamitin natin ito, and sa klase na ito hindi tayo mag-share ng screen para sa mga kapatid natin na mahina ang kanilang internet. At least hindi sila mahirapan. So ang gagawin ng lahat is, kung kaya ninyo makakuha ng copy ng kitab na ito, mas mainam. Kung hindi, i-open lang niyo ang PDF throughout the class. At last week, nagbisita kami kay Sheikh Al-Allama Abdurrahman Al-Kuni hafidhahullah ta'ala, isa sa mga ulama, isa sa mga kibar al-ulama dito sa Al-Madinah Nabawiyah, kasama si Sheikh Abu Mu'adh Taqwim hafidhahullah ta'ala sa taga UK. So nung pumunta kami doon, binanggit ni Sheikh Abdurrahman Al-Kuni hafidhahullah ta'ala na ang Lughatul Arabiya, ang wikang Arabic, ay maraming mga ulum, maraming mga sciences. At binanggit ni Sheikh hafidhahullah ta'ala, umaabot ito ng 13 na mga sciences under sa Lughatul Arabiya. At sa lahat ng 13 na ito, ang pinaka-importante o pinaka-pundasyon, ang pinaka-foundation
na kinakailangan natin ay tatlo. At ang tatlo na ito ang nagiging source ng iba't ibang mga ulum sa labas ng wikang Arabic, tulad ng fiqh, tawhid, Quran, and so on. At binanggit ni Sheikh Hafidhullah Ta'ala, ang unang science na kailangan na pag-aralan ng mga mubtadiin or mga beginners ay ang pag-gather ng mga vocabularies. Ang pag-gather ng mga vocabularies. Dahil paano tayo makabuo ng isang sentence kung wala tayong mga vocabularies? Ito ang una. Ang ikalawa, sinabi ni Sheikh Hafidhullah Ta'ala, is an-nahwu. So ito yung grammar. So ang gramatika ng Lugatul Arabiya, kung saan malalaman natin paano basahin ang certain na mga words, ano ang haraka or ano ang sign ng huling letra nito. Sa mga hindi masyado nagkaintindi sa nahwu or makaintindi sa nahwu, so walang problema dito kasi hindi ito ang focus natin for now. Ang focus natin sa klase na ito is more on vocabularies. So ito ang ikalawa, ang nahwu. At ang ikatlong ulum or ikatlong science na kung saan babalik ang iba't ibang mga ulum ay ang as-sarf. Ang as-sarf. So hindi ko na ito i-explain para hindi mahirapan ang mga iba na hindi pa nakapag-aral ng nahwu at sarf. So basically ito ang binanggit ni Sheikh Abdurrahman Al-Kuni hafidhahullahu ta'ala. So sa klase na ito, kung may mga questions kayo throughout the class, so pwede ninyo i-chat dito sa Zoom para i-check natin with nila ta'ala. And by default, nakamute ang microphone ng lahat para hindi makonsume ang oras natin dahil may 20 minutes lang tayo per week. At ang reason bakit 20 minutes lang para hindi mahirapan ang karamihan dahil marami tayong makukuha ng mga vocabularies at the same time at least in 1 week kaya natin yun i-review. At ang pinakamainam dito is hahanap tayo ng partner na sumali sa klase na ito. So, nila ta'ala, mas maganda siguro sa side ng mga sister, may isa na gagawa ng group chat sa messenger halimbawa. Gayon din sa side ng brother, gagawa ng isang group chat. Pagkatapos, i-share lang ang link sa akin. And i-make sure natin na naka-on ang approval by admin. Pagkatapos, i-share natin ang link na ito sa group chat natin or sa channel natin sa Telegram para makasali ang mga brothers and sisters sa group chat nila respectively. At para maiwasan ang ikhtilat, ang free mixing o ang paghahalo ng mga kalalakihan at ang kababaihan. So ito ang brief na mukaddima or introduction tungkol sa klase natin. So kung may mga questions kayo, clarifications, or suggestions, pwede ninyo i-send dito sa chat ng Zoom. So magsisimula tayo sa kitab or sa aklat na ito. So kung bubuksan natin ang aklat na ito, punta tayo sa page 5. Page 5 doon sa PDF mismo sa baba, makita natin ang page number. So punta tayo sa page 5. Before doon may tanong kung saan ipopost ang mga recordings. So, ang recordings ipopost rin natin sa Telegram channel with nila ta'ala. So, sa PDF, may makita kayo sa taas, Al-Muqaddima. Al-Muqaddimatu. So, ang salitang Al-Muqaddima, pwede natin ito i-translate sa Tagalog ng ang panimula or sa English, introduction. So, ang mukaddima, anong ibig sabihin ng mukaddima? Ang mukaddima ay kinuha mula sa fi'il, mula sa verb na qaddama. So, by default, hindi natin babanggitin most of the time kung saan kinuhang word na ito and so on and so forth. Pero sa word na ito specifically, binanggit ko kung saan kinuha ang word na al-muqaddima dahil gagamitin ni Sheikh Shalih Al-Fawzan ang word na ito later on para at least kapag dadaanan natin ito, alam natin ano ang ibig sabihin nito. So, al-muqaddima kinuha mula sa word na qaddama. Qaf, dal, mim.
dal na may shadda, qaddama. So anong ibig sabihin ng word na qaddama? So ang qaddama, ibig sabihin nito ay ang paglalagay ng isang bagay sa unahan. Ang paglalagay ng isang bagay sa unahan. An yaj'ala shay'an fil amam. Ito ang unang possible meaning. Ang ikalawang possible meaning, an yasbiqa bi shay'in ma. Ibig sabihin na ito ang isang bagay na magpi-precede sa isang bagay or magbibigin mula sa isang bagay, magsisimula before ng anumang bagay. So ulitin natin, al-muqaddima, ibig sabihin nito ay ang panimula or introduction at kinuha ito mula sa word na qaddama. At ang ibig sabihin nito, may dalawa tayong possible na meaning na ang paglalagay ng isang bagay sa unahan or ang mga bagay na an yasbiqa bi shay'in ma, kung saan nagsisimula ang isang bagay mula dito. So kapag sasabihin natin ng al-muqaddima, so ibig sabihin nito, ito ang isang bahagi kung saan binabanggit ito sa unahan ng anumang bagay. Tulad ng kitabun, o khitabun, tulad ng aklat. So maaari natin sabihin al-muqaddimatul kitabi or ang introduction ng isang kitab. Bakit? Dahil ang al-muqaddima makikita natin sa unahan or sa first part ng kitab or ng aklat. Or muqaddimatul khitabi, muqaddima sa pagsasalita. So tulad halimbawa sa kapag may magbibigay ng khutbah or lecture, minsan binabanggit nila al-muqaddima kung saan pinupuri nilang Allah subhanahu wa ta'ala and so on. So ito ang ibig sabihin ng al-muqaddima. Pagkatapos, mag-proceed tayo sa next na word. Ang next na word ay alhamdulillahi. Alhamdulillahi. So ang translation ng alhamdulillahi ay lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala or all praises due to Allah azza wa jal. So ito ang ibig sabihin ng or translation ng alhamdulillah. So before ng alhamdulillah or ang word na hamd, meron tayong alif lam. Meron tayong letra na alif lam. So ang alif lam na ito sa wikang Arabic, so ang ibig sabihin nito ay al-istighraq. Alif lam al-istighraq. Ang alif lam dito ay alif lam al-istighraq. So anong ibig sabihin ng alif lam al-istighraq? Ang alif lam al-istighraq, ibig sabihin ang kabuuan. So kung sasabihin natin alhamdulillahi, ibig sabihin lahat na papuri without any exception. All praises, so meron tayong word na all, ibig sabihin lahat na nasasakop dito. So lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang word na or ang ibig sabihin ng alif lam sa alhamdulillahi. And since ang word na alhamdulillahi ay isang term or isang phrase na ginagamit natin sa din natin, sa adhkar and so on, so kailangan natin banggitin ano ang ibig sabihin ng alhamdulillahi, ano ang sinabi ng mga ulama. So hindi tayo pwede magbase sa linguistic translation or ano ang ibig sabihin nito sa language. So dahil dito, ang ibang mga sekta ay naliligaw mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil lahat ng mga words sa Quran and sa sunnah ginagamit nila ang dictionary or tinitingnan nila ang linguistic meaning nito. Pero since ang word na alhamdulillahi is mula sa mga adhkar, mula sa mga remembrance ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga paalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan natin ano ang sinabi ng mga ulama tungkol dito. So ang una titingnan natin ay ang sinabi ni Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. So Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, may kitab siya o may aklat siya na Tafsir As-Sa'di. May tafsir siya or ang pagpaliwanag sa Al-Quran. So si Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, namatay siya 1376 after Hijrah.
So mula siya sa mga teachers ni Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. So anong sinabi niya tungkol sa word na alhamdulillah sa kanyang tafsir sa Surat Al-Fatiha? Alhamdulillahi, ang ibig sabihin nito ay ang pagpuri sa Allahu Azza wa Jal sa kanyang kompletong katangian. So ang pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kompletong katangian. It is to praise Allah subhanahu wa ta'ala for His complete attributes. Wa biaf'alihi ad-da'ira bainal fadli wal adli. At ang pagpuri sa mga gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan umiikot ito sa pagitan ng mga kabutihan at katarungan. Al-fadl wal-adl. Falahul hamdul kamilu bijami'il wujuh. Kaya lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga aspeto, lahat ng mga angles. At titingnan rin natin ang sinabi ni Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala. May kitab rin siya na tafsir. Si Abu Ja'far at-Tabari rahimahullah ta'ala, ibn Jarir at-Tabari, namatay siya 310 after Hijrah. So na yun, nasa 1446 Hijri tayo mula sa Hijrah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si ibn Jarir at-Tabari, namatay siya 310 after Hijrah. So mayroon siyang kitab na at-tafsir. At sinabi niya dito na ang ibig sabihin ng alhamdulillah ay asyukru lillahi khalisa, na ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na taos puso, na kung saan ang pagpapasalamat na ito ay hindi mo ito ibibigay sa kahit anumang bagay o kahit sino man maliban ng Allahu Azza wa Jal. Waduna kulli ma baraa min khalqihi, at sa mga nilikha ng Allahu Azza wa Jal, bima an'ama ala ibadihi minan ni'ami allati la yuhsiha al-adadu. Ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na taos puso kung saan nagbigay ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, kung saan ang mga biyaya na ito ay hindi mabibilang at hindi ito mako-comprehend or hindi ito maintindihan ng mga alipin ng Allahu Azza wa Jal. Fi tashihil alati li ta'atihi, kung saan ibinigay niya ang mga instrumento sa ating katawan at kakayahan, kung saan makagawa tayo ng mga obligasyon ng Allahu Azza wa Jal. At ma'ama basata lahum fi dunyahum min ar-rizq. At kasama dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng mga rizq, mga biyaya, mga provision sa kanila para sa kanilang mga dunya, sa kanilang makamundong bagay. At binigyan sila ng sustento upang makuha nila ito para mabuhay sila sa mundong ito. At the same time, kung iisipin natin, sinabi ni Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala na ang mga nilikha nito ay hindi sila karapat-dapat sa mga biyaya na ito. Wa ma'ama nabbahahum alayhi wa da'ahum ilayhi min al-asbabi al-muaddiya ila dawamil khuludi fi daril muqami fi an-na'imil muqim falirabbina alhamdu ala dhalika kullihi awwalan wa akhiran. So binigyan tayo ng Allahu Azza wa Jalla ng mga biyaya na ito na kahit hindi tayo karapat-dapat dito. At dahil sa mga biyaya na ito, tinawag tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala papunta sa mga dahilan na kung saan kapag ginawa natin ang mga dahilan na ito, papasok tayo sa Jannah, kung saan mananatili tayo dito magpakailanman. At dahil dito, lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, awwalan wa akhiran, sa simula at sa huli. At i-summarize ko ulit ito ang part na sinabi ni Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala, at dito tayo magtatapos. So sinabi ni Ibn Jarir rahimahullah ta'ala, ang ibig sabihin ng alhamdulillah ay ang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang para lang sa Kanya, na may ikhlas, na taos puso, na may sincerity, na hindi mo ibibigay ang mga syukur, ang pagpapasalamat na ito sa iba maliban sa Allahu Azza wa Jal.
para sa lahat ng mga biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na hindi natin mabibilang. At mula sa mga biyaya na ito ay binigyan tayo ng kakayahan ng Allah Azza wa Jal upang magawa natin ang mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at binigyan tayo ng mga sustento o mga rizq sa mundong ito. At ang mga biyaya na ito, ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit hindi natin ito karapat-dapat. Kama andahu hadana ilal a'mal, tulad na ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa kanyang tungo sa mga gawain, na kapag ginawa natin ang mga gawain na ito, ang mga inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakapasok tayo sa paraiso kung saan mananatili tayo magpakailanman. At dahil dito, lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, awalan wa akhiran, sa simula at sa kahulian. Dito na tayo magtatapos at ma'adhira, lumapas tayo ng 2 minutes sa klase na ito. So ang nakuha natin sa klase na ito ay ang word na al-muqaddima at ang word na alhamdulillah. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.